Usapang sprocket combination tayo mga kamex. Ang sprocket natin ngayon ay 1438. Ito yung pinaka-stock na sprocket ng XRM 125 Fi. Hindi ko alam kung yung mga ibang XRM 125 yung mga nauna kung ganito din yung sprocket na stock nila. Pero ito 1438 na sprocket combination natin ay wala akong masabi dito sa sprocket na to. All goods talaga mga kamex. Dahil sa pagdating sa akyatan, kahit may backride ka dito, kayang kaya naman ng tercera at segunda. Di bali na lang sa mga matatarik na akyatan, dahil gagamit tayo ng primera dyan. Kaya ito ang the best na gamitin natin sa mga long ride. Kahit patag at akyatan, pwedeng pwede ito mga kamex. Yung 1338 naman ay maganda naman yon, pero sa primera lang ay medyo mabibrate pag patag yung pinapatakbuhan mo. Pero pag may angkas ka, hindi mo ramdam yung vibration. Ramdam mo lang yung vibration pag mag-isa ka lang, pero may kasama ka, hindi na. Lalo na pag paakyat. Kaya yun ang kagandahan din ng 1338 na sprocket combination. Mas malakas yun sa akyatan kumpara sa 1438. Kasi ang ratio ng 1438 ay nandyan na sa ating screen. Tignan nyo lang dyan. At ratio din ng 1338, kaya dyan natin pagbabasihan kung ano yung karapat dapat na gamitin natin sa mga matatarik na akyatan. Pero may dulo naman yung 1338. Yun lang ang kagandahan dito, hindi nawawala yung dulo pag gumamit ka ng 1338 na sprocket. Ang 1434 naman ay mabilis naman siya sa patag, pero matagalan lang na makuha mo yung pinaka top speed nya. Kaya ng 1434 na top speed ay umabot ng 120 kph. Ganyan kabilis si 1434 na sprocket. Pero ang problema, pagdating sa akyatan, dyan na ang problema natin mga kamex. Dahil hindi kakayanin ng 1434 sa matatarik na akyatan kung may backdrive ka. Kahit mag-isa ka lang, medyo mahirapan yan pag long ride na akyatan. Kasi yung 1434 mga kamex ay high speed na yan, nakadesenyo lang sa patag yung sprocket na yan. Mas gustong gusto niya yung patag na patakbuhan yung 1434. Mas ramdam mo yung bilis at lakas niya
Pero pagdating sa akyatan, hindi na pwede yan. Lalo na sa mga matatarik na akyatan. Ang 1436 naman ay mas malakas kaysa 1434. Pero sa mga nagtatanong kung may vibration yung 1436, wala pong vibration yun. Depende na lang sa motor nyo. Pero sa motor ko ay wala akong naramdaman na vibration. Yang 1436 malakas yan, 1436. Pero para sa akin, mas the best pa rin yung 1438. Dahil hindi ka nahuhuli yan pagdating sa akyatan. Pero ang 1436 pagdating sa akyatan, meron kahinaan yan pag sa medyo matatarik na akyatan. Pwede lang kung mag-isa ka lang, pero pag may backgride ka, talagang primera at segunda lang yung pwede mong gamitin dyan. Kaya mas maganda yung 1438 pagdating sa long ride na akyatan at patag. Pero pag hindi naman masyadong makyat yung daan, maganda talaga yung 1436 dahil mas mabilis yon sa patag. Matulin talaga yon 1436 mga kamex. Pag gumamit kayo kasi ng sprocket combination, tignan nyo muna yung pinupuntahan nyo na daan, kung matatarik ba o sakto lang. Nakadepende rin sa daan na pinupuntahan natin ang ilalagay natin na sprocket. Kung makyat yung daan na pupuntahan mo, hindi pwede na gamitin mo yung 1434 dahil mahirapan lang yung makina mo dyan. Kayo rin yung magpapasya kung saan nababagay na gamitin nyo na sprocket combination sa mga daan na pinupuntahan nyo. Pero para sa amin dito sa daan ay okay lang na gamitin ko yung 1434 kasi patag lang yung dinadaanan namin. May akyatan pero konti lang naman, hindi masyadong matarik. Ang 1435 ay medyo high speed na yan. 1435 magkadikit lang sa 1434, pero mas maganda yung 1435 kaysa 1434 mga kamex. Kayo din yung magpapasya kung anong the best na gamitin nyo na sprocket combination, dahil kayo yung nakakaalam sa mga dinadaanan nyo. Ang video lang natin ay magbigay lang ng konting tips para sa mga sprocket combination na nasubukan na natin. Kaya ito, hanggang dito na lang yung video natin mga kamex. Salamat sa mga nanood at pa-subscribe naman ang YouTube channel natin para updated tayo pag may bago tayong video.